Cheryl, inabot na naman ng baha ang ilang mga bahay na malapit sa tabing dagat sa may Baseco compound sa Tondo. Kaya naman ang mga residente agad-agad nang nagsilikas. Evacuation center na naman ang mga residenteng ito na lumikas lamang noong isang linggo matapos araruin ng dalawang barge sa kanilang mga bahay sa Baseco Tondo nung kasagsagan ng bagyong Hener. Mabilis daw kasing tumaas ang tubig bada sa walang patid na buhos ng ulan at hampas ng alon mula sa Manila Bay. Kaya ang iba hindi na nagbaka sakali pa. Ang kinakatakot po namin, tumataas yung tubig. Kasi po, mababa yung namin, doon lahat mabagsak. Puro basa po lahat, tapos may tubig sa loob. Po, nakabalot po lahat ng damit namin, lahat ng gamit namin sa bahay. Siksikan sa loob ng covered court sa Baseco, may higit 2,000 basang residente. Inilikas din sa mga kalapit na eskwelahan ang iba pang residente. Agad namang namigay ng tulong ang lokal na pamahalaan. Talaga niya, dumarating ang bagyo sa buhay. Paghandaan natin kung konting tulong, pagpasensyahan na lang. Tapos, pagkatapos yan, lilipas naman tuloy na rin yung mga buhay nila. Bukod sa baha, kapansin-pansin din ang sandamakmak na namang basurang inanod ng tubig sa Pampang. Pero sa kabila ng masamang panahon, nagawa pa ng mga batang itong mag-swimming sa dagat. Ang ilan nga, ginamit pang salwabida ang putol na puno na ito. Cheryl, sa kabila ng walang tigil na pagulan, nagsisimula na magsibalikan ng mga residente sa kanilang mga tirahan. Bumaba na naman daw kasi ang tubig baha at hindi pa naman daw nasisira ang kanilang mga bahay. Cheryl? Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, mismong si Pangulong Aquino ang nanguna sa press briefing na isinagawa kanina ng National Risk Reduction Management Council kanina. Ang problema ang isinalubong sa kanya, mga kapos sa rescue boat. Royce Snagit, ikwento mo. Lubog na sa baha ang malaking bahagi ng kamay nilaan paggising ni Pangulong Aquino kaninang umaga. Kaya imbes na asikasuhin ang schedule sa palasyo, sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo na napasugod ang Pangulo para pulungin ang gabinete at ilang ahensya. Agad na isinumbong sa Pangulo ng MMDA at iba pang nagre-rescue na kinakapos na sila ng rubber boats na panglikas sa dami ng binahang lugar. Dahil dyan, nakiusap ng Pangulo sa Ombudsman na ipahiram ang 75 rubber boats na ginagamit na ebidensya sa isang kaso ng PNP. Pinalilikom din ito mga kagamitan ng lahat ng ahensya para magamit sa rescue operations. Pinatitiyak din ni Pinoy na may sapat na supply ng pagkain at relief goods para sa mga apektadong residente at pinagsabihan ng DOST at Pag-asa na gawing simple at mas maiintindihan ng lahat ang bagong color-coded warning system nito. More dissemination campaign para yung maintindihan natin. Color coding nga itong ginagamit tayo, yellow, orange, and red. Sino ba apektado? Ano ba epektong darating? Nasita rin ni Pinoy ang DOST dahil naman sa kawalan ng hazard map sa Luzon na apektado rin ng pagbaha. Hinihintay sana natin yung ating 3D mapping. Bagamat aminadong nasindak sa tindi ng pagbaha, hindi naman nakitaan ng panik ang Pangulo. Kampante raw kasi siya sa kahandaang rumesponde ng gobyerno, di gaya nung pananalasa ng bagyong Ondoy. Wala tayong kaba na hindi natin matutugunan yung pangailangan natin mga kababayan. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng ating rescue services. May sapat din anyang pondo ang gobyerno. Bukod sa 6 billion calamity fund, may 40 million standby funds at relief supplies pa ang DSWD at 100 evacuation centers din ang maaaring magamit. Umaapela naman ang Pangulo sa mga residente na makipagtulungan at huwag magmatigas sa paglikas. Hindi naman siguro makatwiran yung tumutulong sa atin, pahirapan natin o ilalagay natin sila sa dagdag na peligro na pwede naman maiwasan kung may kaunti lang tayong kooperasyon. Hindi anya mapipigilan ang ganitong dilubyo pero tiniyak ng Pangulo na patuloy na maghahanda ang gobyerno at magtatayo ng mga infrastruktura na makatutulong para maibsan ang pagbaha. Hindi yung katanggap-tanggap na kada tag-ulan, parang pareho ng pareho sitwasyon. Kaya marami na tayong ginagawa sa upan. Royce Snagit, News 5. Alamin naman natin ang latest mula sa NDRRMC. Nakatutok butuon si Erel Kabatbat. Erel. Siyam ang nasawi samantalang 4 ang nasaktan sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central, Northern at Southern Luzon sa buong maghapon. Sa 6 p.m. update ng NDRRMC, napasama sa listahan ang 4 na miyembro ng pamilya Bailon at 2 batang magkapatid na kastulo matapos magka-landslide sa Bayanihan, Commonwealth, Quezon City kanina. Kung pagbabasihan ang report ng QCPD ng Philippine National Police,
Siyam ang nasawi sa trahedya pero dahil wala pang kumpletong pangalan, 6 pala ang nasa listahan ng NDRRMC sa ngayon. Sabi ni NDRRMC Chief Yusek Benito Ramos, dahil sa walang tigil na pag-ulan kahit lumambot na ng husto ang lupa. Dahil dito nanawagan si Ramos sa ating mga kababayan na lumikas at iwasan muna ang mga landslide at flash flood prone area para maiwasan ang disgrasya. Kahit wala na ang bagyong Hiner, umabot na sa 53 ang nasawi. Sa pananalasa nito at nangangamba si Ramos na kung hindi titigil ang pag-ulan, ay posibleng madagdagan pa ang mga malalagay sa alanganin ngayong araw. Halos 200,000 pamilya o mahigit sa 900,000 katao ang apektado ng patuloy na pagbuhos ng ulan, bunsod ng shallow low pressure area na may kasamang southwest monsoon. May contingency plan na ang NDRRMC para matugunan ang mga sinalanta ng bagyo ngayong araw na ito, partikular ang mga taga Metro Manila. Pero sana lang daw ay humupa na ang pag-ulan dahil kung hindi ay lalong magkakaproblema ang gobyerno dahil dadami ang bilang ng mga maapektuhan at lalawak ang lugar na posibleng bahain, ma-landslide o ma-flash flood. Cheryl? Maraming salamat, Erel Kabatbat. Mga kapatid, dahil sa walang tigil na pag-ulan para tayo nakaranas ng bagyong panahon. Mamayang gabi, magiging maulan pa rin ang malaking bahagi ng bansa. Pero hindi na ito kasing grabe na ulan na naranasan natin kanina umaga na sinasabi nila mas malakas pa raw sa Ondoy. Pero dahil umiihi pa rin ang pinalakas sa hanging habagat, hindi pa rin tayo makakawala sa basang panahon. Bukas ng hapon, makikitang sakop ng ulan ang Ilocos Region, Benguet, Kanluran ng Central Luzon at Kanluran ng Southern Tagalog. Partikular na dito ang Pangasinan, Benguet, Zambales, Pampanga, Tarlac, Cavite, Bataan at Batangas. Pero posibleng mas konti na lang ang dalang ulan bukas kumpara sa nangyari kanina. Samantala, magiging maulan pa rin sa Metro Manila at nakataas pa rin ang red warning kaya posibleng magtagal pa ang baha sa mga susunod na araw. Ang good news, pagdating ng Thursday, inaasahang mas maganda na po ang panahon na sasalubong sa atin. Makulimlim na panahon naman ang mararanasan ng Visayas bukas. Maliban na lang sa Panay at Negros dahil nahagip ito ng habagat. Samantala, mas maganda na konti ang panahon sa Mindanao dahil hindi ito sakop ng habagat. Samantala, sa kalagitnaan ng pag-ulan, nakaranas ng magnitude 5.3 na lindol sa 48 kilometers sa Hilaga at 89 degrees sa kanluran ng Lubang Occidental, Mindoro. Ramdam ito sa Metro Manila pero dahil sa sobrang basang lupa, posibleng magkaroon tuloy ng landslide. Kaya mga kapatid, mag-ingat lalo na kung nakatira kayo malapit sa bundok. At yan ang lagay ng panahon. Ako po si Lord De Vera. At kaugnay po niyan, mga kapatid, nag-anunsyo ng walang pasok bukas ang mga estudyante sa lahat po ng antas. Sa Maynila, sa Navotas, Marikina, Caloocan, Muntinlupa, Parañaque, Mandaluyong, Taguig, Valenzuela at Las Piñas. Samantala, ang Quezon City, mag-aanunsyo po ng class suspension mamayang alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Wala na rin klase sa lahat ng antas sa Makati, Malabon, San Juan, Pasig, Laguna, Pampanga, Pateros, Cavite at sa Cainta, Rodriguez at Angulo, Rizal. Wala rin pong pasok bukas sa San Beda College, Manila at Rizal University of Perpetual Help sa Las Piñas, Molino at Calamba. Adamson University, UP Manila, St. Paul's College Pasig, FEU Manila, Makati, Silang, EAC Diliman sa Ateneo Grade School, High School at sa kanilang Loyola Schools, pati sa CEU Manila. Suspendido na rin po ang trabaho bukas sa US Embassy. At pati sesyon po sa Kongreso bukas, suspendido rin para bigyan ng oras yung mga kongresistang tutukan ang kanilang mga distrito. Kung ang karamihan sa mga kababayan natin ay nalubog sa tubig baha, sigat Andres Bonifacio hindi nagpatalo dahil tanging ang rebulto niya na lang sa Caloocan ang hindi inabot ng baha. May live report ang aming kasamang si Ina Zara via phone patch. Ina. Yes, Erwin, ang assignment nga natin ay pumunta sa Kamanapa area. Sa daan pa lamang talagang nahirapan na tayo dahil sa EDSA Balintawak pa lamang hanggang bewang na yung tubig at pinakamataas nga yung tubig dyan sa bandang Prima Seminary Street, corner EDSA.
At itong nakikita nyo ngayon, itong video na ito, kuha na yan dito sa Barangay Concepcion, dito nga sa Malabon. At isa yung mga pinaka-apektadong lugar dito, Erwin, dahil yung tubig dito aabot na sa lampas tao yung kanyang taas. At isa pa sa napahirap sa sitwasyon dito, Erwin, ay yung Malabon River, umapaw na yan. At kahit subukang dumaan ng mga 6x6 na sasakyan ng mga sundalo ng Philippine Coast Guard, hindi na nila maidaan yung kanilang sasakyan dahil malakas din yung agos ng tubig mula naman doon sa ilog. At early yung nakikita ninyo ngayon, yan ay kuha natin, mayroong mga residente pa rin na nangahas na tawirin yung mataas na tubig baha dito at subukan nga nilang makarampas kahit na nakikita ninyo hanggang leeg na nila yung tubig. Erwin, isa pa sa mga pinaka-apektadong lugar ang Tonsuya, Malabon. At may bahagi rin doon na lampas na ng tao yung tubig baha. At nakakapangilabo talaga, Erwin, yung nakita nating mga eksena, yung kinahinat ng lugar. Ang sinasabi ng mga residente ng Malabon, Erwin, sanay naman daw sila na bagyo ay nalulubog sila sa baha. Pero ang hindi raw sila sanay, yung wala namang bagyo, pero yung tubig baha ay dito. Yung mga nakikita ninyong mga litrato ng mga sasakyan na nalubog sa tubig, ilan lamang yan, Erwin, sa mga nakita natin dito dahil talagang isa sa mga problema naman ngayon dito, alam mo yung paligid, amoy na siya, Erwin, at ang sabi nga ng isa sa mga opisyal na nakausap natin, yun daw kasi ay senyales na yung mga sasakyan na nakalubog, apektado na yung kanilang makina, nalubog na, kaya naman naghahalo na yung gasolina at saka yung tubig baha dito, Erwin. Samantala, mayroon na ring anunsyo mula sa lokal na pamahalaan ng Navotas na bukas ay wala na pong pasok ng lahat ng antas sa lahat ng mga paaralan, mapapampublikan o pribado. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Ina Zara. Live po yan mula sa Caloocan via phone patch. Dahil sa matinding ulan, maraming bahay sa Quezon City, bubong na lang ang natira sa taas ng tubig. Habang ang maraming sasakyan nilunod ng rumaragasang baha. Renzo Kiko, ikwento mo. Parang rumaragas ang ilog ang baha sa kalyeng ito sa Forest Hills Subdivision sa Novaliches, Quezon City. Umapaw kasi ang katabing Tulyahang River, dulot ng malakas at walang tigil na ulan itong magdamag na lumala pa dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Isa sa mga nadamay sa lagpas taong baha, si Nanay Rosita na nalubog ang bahay. Ni isang bagay, wala siyang naisalba. Wala na yun. Wala na. Naglusutan na yung gamit namin. Naglabasa na. Bumili na nga lang kami ng sinuot namin dyan sa ukay-ukay. Bukod sa baha, pinangangambahan din ang paglutang ng mga ahas, gaya ng sawang ito na nakuha ng mga residente. Nagmistulang swimming pool din ang covered court ng subdivision. Karamihan ng mga bahay dito sa Forest Hills Subdivision na katabi ng Tulyahang River ay tinangay na sa lakas ng agos ng tubig. Ang iba namang maituturing na mapalad ng mga residente ay nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay o di kaya nasa bubungan kasama ang kanilang mga gamit at naghihintay ng saklolo. Halos ganito rin ang sitwasyon sa North Fairview kung saan nalubog ang steel bridge sa Atherton Street na isang catch basin. Umapaw din ang isang creek sa Barangay Santa Lucia dahil sa walang tigil na ulan. May 2,000 pamilya ang nilikas sa Rosa El Susano Elementary School galing sa iba't ibang barangay sa Novaliches. Ngayon pa lang, kailangan na raw ng tulong ng mga volunteer mula sa lokal na pamahalaan. Talaga mahirap po kasi sa daming tao, dapat po talaga papilahin ng maayos, by number. Kaya lang sir, mahirap kasi ilan lang kami nandito. Sa ibang parte naman ng Quezon City, halos lamunin na ng abot-liig na baha ang taksing ito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Hindi rin nakaligtas ang ilan pang sasakyan na nagmukhang mga laruan na maglutangan sa rumaragasang tubig. Ang ilang residente nagsiakyatan sa second floor ng kanilang mga bahay. Umaksyon naman ang isang rescue team para maligtas ang mga stranded na pasahero at residente. Renzo Kiko, News 5. Samantala, alamin naman po natin ang lagay ng mga dam na apektado ng walang humpay na pag-ulan. Live mula sa News 5 Weather Center, si Seth Ubalde. Seth?